Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi la ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay tanging sa nag-iisang dakilang tagapaglikha lamang. Pinupuri natin siya ng pagpupuri na may kalakip na pagmamahal at pagdadakila. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban tayo ng kaalaman, ng kapakipakinabang, at tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maisabuhay natin kung ano man na ating nalalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal na mag-aaral, narito na po tayo sa ikatlong yugto ng ating pag-aaral, at ang paksa na ating tatalakayin inshallah ta'ala ay nauukol sa pagsasabuhay ng bagay na ating nalalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal na mag-aaral, nakuha natin noong nakalipas na napakahalaga ng kaalaman. Napakahalaga ng kaalaman, ang kaalaman sa pananampalataya. Ang makilala natin kung sino ang ating tagapaglikha, ang malaman natin kung anong ating relihiyon at kung paano natin ito sa buhay. Makilala natin kung sinong huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kaalaman na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dahilan upang tayo ay mag-aral ay upang isabuhay. Ang dahilan ng ating pag-aaral kung bakit tayo nananaliksik ng kaalaman ay upang ito ay ating isabuhay. Sapagkat kung ang kaalaman ay hindi sinabuhay, ito'y kaalaman na walang kabuluhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghihikayat sa mga tao na isabuhay nila ang kanilang nalalaman. At kung hindi nila ito isasabuhay, ito'y napakalaking pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. O kayong mga mananampalataya, bakit nyo sinasabi ang bagay na hindi nyo naman ginagawa? Napakalaking pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinasabi ninyo ang bagay na hindi nyo naman ginagawa. Sa ibang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Inaatasan ninyo ang mga tao. Pinangaralan ninyo ang mga tao ng kabutihan. At kinakalimutan ninyo ang inyong mga sarili. Sa papaanong dahilan? Yaong ipinangaral lamang natin. Inaalam lamang natin, ngunit kinakalimutan natin ang ating mga sarili. Hindi natin isinasabuhay. Afala ta'qilun, hindi ba kayo nakakaunawa? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal na mag-aaral, napakahalaga ng pagsasabuhay ng ating nalalaman. Ang kaalaman, tinatawag niya ang pagsasabuhay nito. At kung hindi sasagot ang pagsasabuhay nito, iiwanan ka ng kaalaman. Kaya mapapansin mo na kung saan
kapag may kaalaman ka na hindi mo sinasa buhay, ito'y unti-unti na lamang nawawala sa iyo. So, ang paraan para manatili ang kaalaman, para magiging umusbong ang ating nalalaman, manatili sa atin, ito yung pagsasabuhay ng ating nalalaman. So, ang paksa na ating pinag-aaralan ay napakahalaga, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at napakalaki ng kaugnayan sa pagsasabuhay nito. Gaya ng sabi natin, ang dahilan ng ating pag-aaral o pananaliksik o ang kalaman na ating nakakamtan o nakakamit, ang dahilan para rito ay upang isabuhay lamang natin. Sapagkat walang pakinabang ang kaalaman kung hindi ito isasabuhay. Sinabi ni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Ta'allamu ma syi'tum an ta'alamu, falan yujaziyakum Allah ala al-ilmi hatta ta'amalu, fa inna sufaha himmatuhum ar-riwayah, wa innal ulama'a himmatuhum ar-ri'ayah." Ayon kay Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, mag-aral kayo hanggang saan ang kaya niyong alamin. Sapagkat hindi kayo kailanman gagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaalaman na inyong nakuha o nakamit, maliban na lamang sa ito'y inyong isasabuhay. Sapagkat ang mga taong mangmang, ang mahalaga sa kanila ay ang pagsasalaysay, samantala ang mga taong maalam, ang mahalaga sa kanila ay ang pagpapahalaga sa kanilang nalalaman. Ibig sabihin, sinasabuhay nila. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga dua, madalas ding sinasabi na Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, ako ay humihingi ng protection sa iyo laban sa kaalaman na kung saan walang kapaki-pakinabang. Merong mga kaalaman na kung saan hindi magbibigay ng pakinabang sa tao, na kung kaya ingatan natin ito, iwasan natin ito, lalayuan natin. Wa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. At sa pusong walang pagpapakumbaba, wa min nafsin la tashba, at sa pusong walang kasiyahan, hindi makontento, wa min da'watin la yustajabu lah, at ang panalangin na kung saan hindi tinatanggap. Bakit hindi tinatanggap? Sapagkat hindi isinasabuhay kung ano ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi isinasabuhay kung ano ang ipinapahiwatig ng kaalaman o anong nais ng kaalaman na ating nakamtan. At si Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, isa rin sa kanyang kasabihan na kung saan ating mababasa, kanyang sinabi rahimahullah ta'ala, ajhalun nas man taraka ma ya'lam, wa a'lamun nas man amila bima ya'lam, wa afdalun nas akhsha'uhum lillah. Ayon kay Sufyan bin Uyayna rahimahullah ta'ala, na ang pinakamangmang sa mga tao ay yaong iniiwan nila ang kanilang nalalaman. Iyaon ang pinakamangmang sa mga tao. At ang pinakamaalam naman sa mga tao, pinakamatalino sa mga tao, ay yaong isinasabuhay nila ang kanilang nalalaman. At ang pinakamainam sa kanila, ang pinaka-the best sa kanila, ay yaong mas mapagkumbaba sa kanilang tagapaglikha. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mahalaga ang kaalaman. Mahalaga ang pagsasabuhay nito. Sapagkat kung hindi natin sasabuhay, hindi natin pakikinabangan ang ating kaalaman. At sa kabilang buhay, patuloy tayong hindi makikinabang at magiging malaking parusa pa ito sa atin. Sapagkat sinabi sa hadith na ayon kay Usama bin Zaid bin Haritha radiyallahu anhuma, na narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, na nagsabi, dadalhin ng isang lalaki sa kabilang buhay at itatapon saan? Sa impyerno. Itatapon siya sa impyerno. At ang kanyang mga laman loob ay lalabas. At iikot-ikot siya doon na parang asno, parang donkey,
na umiikot dun sa ginigiling. At magtitipon sa kanya ang mga tao sa impyerno. Magtataka sila, "Ya fulan, malak, ano nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan?" Magtataka yung mga tao sa impyerno. Ngayon, anong sinabi ng taong ito? Kanyang sinabi, "Noong ako'y nasa mundo pa lamang, hinihikayat ko kayo, itinuturo ko sa iyo o sa inyo, ipinangaral ko sa inyo ang al-ma'ruf, ang mga kabutihan, ngunit hindi ko ito ginagawa. At pinagbabawalan ko kayo ng masasama, ng hindi magaganda, subalit ako naman ang gumagawa nito." So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito'y maiksing paliwanag sa hadith na yon, na nagpapakita lamang na kung saan napakahalaga ng pagsasabuhay ng kaalaman, sapagkat kapag ating sinabuhay ito, pakikinabangan natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Kaligtasan natin, katiwasayan ng pamumuhay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun." Mapapasa kanila ang mapayapang tahanan doon sa kanilang Panginoon. At ang kanilang Panginoon ang magiging protector nila, tagapangalaga nila, tagapagtangkilik nila, ang dahil sa kanilang ginawa nung sila nasa mundong ibabaw pa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang ang ating pag-aaral sa paksang ito, at hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin tayong mahusay na tagapakinig at gawin niyang kapakipakinabang ang bawat hakbang natin habang tayo nabubuhay. Maraming salamat po. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.